Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan, masambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lamentasyon chapter 3 verse 25. Sa Tagalog, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa Kaniya, sa kaluluwa na humahanap sa Kaniya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Sa English, sa King James Version, ito mas maganda. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na mahabagin at mapagmahal, muli o Diyos, naririto kami, ang iyong mga anak, upang ikaw ay sambahin sa magandang umagang itong Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming bansa. Patuloy mo pong gabayan, ingatan ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lalong-lalo na o Diyos na nagsisimula na po ang filing ng mga politiko, Panginoon, na tumatakbo. Lord, naway maging maayos, malinis ang aming eleksyon sa darating na May, Panginoon, 2025. Ikaw, o Diyos, ang maghari sa bansang Pilipinas upang ito ay maging maayos at hindi magkaroon ng kaguluhan, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin at ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon mula sa banig ng karamdaman, O Diyos, upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang mga sambahayan, Panginoon. Lord, patuloy ka naming sinasamba at pinupuri dahil ikaw ang Diyos na manlilikha, manunubos at tagapagligtas. Ngayong umaga, O Diyos, patuloy kaming humihingi sa iyo ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa. Ito man ay sadya o hindi sadya, sa isip, sa salita at sigawa. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami. Ipinagkatiwala namin sa inyo ang aming buhay sa loob ng sa araw na ito, O Diyos, na kami ay patuloy mong ingatan mula sa mga pagsubok, sa mga tukso na aming masasalubong sa araw-araw, Panginoon. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy kong tinata sa inyo ang iyong mga anak na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy niyo po silang ingatan, Ama, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, ang mga estudyante na magsisipasok sa kanilang mga eskwelahan. Mga guro, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan
sa kanilang pagtuturo at bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, upang ma-impart ang kanilang knowledge sa mga kabataan, Panginoong estudyante. Panginoon Jesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga lugar na may kaguluhan, Panginoon, may gera, katulad ng Lebanon at Israel, Ukraine at Russia. Lord, patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan, Panginoon, dahil sila po'y pumunta lang sa lugar kung saan naroon sila upang maghanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon Diyos, ang mga ganito patuloy ka rin naming pinupuri dahil ikaw ang Diyos na siyang patuloy na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Umagos ang iyong mga dugo upang ang aming mga kasalanan ay malinis, Panginoon, dahil sa dugo mo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa umaga ito, naalala namin ang mga kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magpala sa kanila at marami pang taon na ang kanilang mararanasan sa kanilang buhay dahil sa aming Diyos, sa aming Kristo na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay at lakas. Gayon din po, O Diyos, sa mga kapatid naming nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo po sila at patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, pagmamahalan sa isa't isa upang ang kanilang pagiging isang mag-asawa ay patuloy na magkaroon ng kapayapaan, pagmamahalan, pag-iibigan. Lord, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po ba ay nagmamadaling pumunta sa simbahan para sa isang pagpupuri o worship? Bakit naman po kayo nagmamadali? Kayo po ba ay nagmamadaling papuntang simbahan ngayon kasi late na kayo? O nagmamadali po kayo kasi ayaw ninyong paghintayin ang Panginoon? Baka naman nagmamadali rin po kayong umalis. Inaamin ko po, may mga pagkakataong nalilate tayo sa isang pagsamba. Bagamat hindi ko naman po sinasadya ang mga pagkakataong iyon, humihingi pa rin ako ng tawad sa inyo. Ang biro po ng iba, ang pastor ay hindi na raw nalilate sa simbahan, no? Ang pastor o pare, hindi nalilate sa simbahan. Hindi naman daw po kasi magsisimula ang worship kapag wala pa ang pastor o ang pare. May point, di ba? Pero bad point. Nakakahiya. Hindi lang sa mga taong naghihintay. Mas lalong nakakahiya sa Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay hindi dapat pinaghihintay. Sumunod ka sa akin, wika ng Panginoon. Ang taong nakasalubong niya sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, pero sagot po ng tao sa kanya, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Hindi po ito nangangahulugang patay ang tatay ng taong iyon at kasalukuyang nakaburol, kaya uuwi muna siya at ililibing
ang Ama, saka siya babalik para sundan si Jesus. Ang ilibing na ang Ama ay isang bukang bibig o clenchy ng mga Hudyo na ang ibig sabihin ay hintayin munang sumakabilang buhay ang tatay. Sa mga katuwid, mga kapatid, gusto sanang sundan ng taong ito si Jesus, pero tsaka na lang kasi buhay pa ang kanyang ama. Kapag pumanaw na ang tatay niya, susunod na siya kay Jesus. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang tugon ng taong ito sa tawag ng Panginoon ay, okay, wait lang. Wait lang. Iyon ang uso sa mga kabataan ngayon. Pag tinawag mo sila, wait lang. Bakit? Dahil sa mga gadget, kung ano man ang kanilang mga ginagawa. Wait lang. Pero ang wait lang na iyon ay hindi po okay. Dahil hindi malinaw kung hanggang kailan dapat mag-wait ang Panginoon. Dapat hindi pinaghihintay ang Panginoon. No? Dapat hindi pinag-wait ang Panginoong Jesucristo. Wait lang. Yan. Yun ang bukang bibig ngayon ng mga kabataan natin ngayon, mga kapatid. Bakit nga po ba pati si Lord madalas nating pinag-wait? Bakit kaya nating gawin ito sa Kanya? Pero ayaw po nating pinag-wait tayo ng Panginoon. Madalas, minamadali natin ang Panginoon. At kapag hindi niya agad sinasagot o ipinagkakaloob ang ating mga panalangin, nagtatampo tayo sa Kanya. Nagdududa. At ang iba nga ay tuluyan ng lumayo sa Panginoong Jesucristo. Wait lang. Kailan po natin bibigyan ng Panginoon ng panahong nararapat sa Kanya? Later? Wait lang. Diba? Kailan po natin sasagutin ang panliligaw ng Panginoon? Kailan po na tayo magiging mga aktibong kasapi sa kawan ng Panginoon? Kailan po tayo maglilingkod, mga kapatid, mga kaibigan? Wait lang, later, no? Kailan po natin haharapin ang hamon ng Panginoon? Kailan po tayo bibitiw sa ating mga kayamanan at ibabahagi ito sa mga gawain ng Panginoon at sa mga dukha? Wait lang. Yan, wait lang. Kailan po kaya ihahandog ng ating mga kabataan ang kanilang sarili para sa buhay paglilingkod sa Panginoon? Iba pong pasok sa ministeryo, pagpapastor o pagpapari. Wait lang. Kailan po natin siseryosuhin ang ating pagiging isang Kristiyano? Kailan po natin hanggang kailan? No? Hanggang kailan o kailan po natin siseryuhin ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo? Hanggang kailan po natin paghihintayin ang Panginoon? Mga kapatid, huwag nating paghihintayin ang Panginoon. Baka tayo ay mawalan ng hininga. Wait lang. Pa rin po ba ang sagot natin sa Kanya? Hanggang kailan po kaya ang wait lang natin, mga kapatid? Totoo po bang marami tayong panahon para sa ibang mga bagay at ibang mga tao, pero kakaunti ang panahon natin para sa Panginoon? Talaga po bang halos hindi na tayo makaugaga sa dami
at bigat ng ating mga kaabalahan. Pero huling-huli, kung sakali mang kasali ang Panginoon sa mga kaabalahan natin ito, bakit mo kaya kapag ibang tao ang tumawag, magyaya o humiling sa atin, mabilis pa tayo sa 4:00, pero kapag para sa Panginoon ay ayos lang na ipagpabukas natin. Kung tunay mong minamahal natin ang Panginoon, mga kapatid, hindi natin siya babaliwalain. Hindi natin siya paghihintayin. Hindi natin siya dididmahin. Hindi natin siya ihuli. Lagi po natin siyang uunahin, mga kapatid. Hindi natin siya pababayaan. Sa halip, gagawin po natin ang lahat at gagawin natin agad ang para sa Panginoon. Gagamitin po natin ang kalayaang binabanggit ni San Pablo na ang kalayaang kaloob daw po sa atin ni Jesucristong Panginoon para tupdin ang kalooban ng Diyos. Para saan nga po ba natin ginagamit ang kalayaang kaloob sa atin ni Jesus? Para kanino nga po ba nating ginagamit ang kalayaang ito? Pinalaya raw po tayo ng Panginoon, wika ni Apostol, upang manatiling malaya tayo. Talaga po bang pinagsisikapang nating manatiling malaya? Suriin po natin ang mga hindi natin pinaghihintay, ang karakarang sinusundan, ang inuuna natin sa buhay, ang pinagbubuhusan natin ng ating lakas, ang pinagagamitan natin ng ating kalayaan. At masasagot po natin ang mga tanong ng mga ito. Totoo po, napakabigat ang hamon ng Panginoon sa mga nais sumunod sa Kanya. May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Ito po ang walang patumpik-tumpik na tugon ni Jesus sa unang taong nagsabing susunod sa Kanya sa Ebanghelyo ngayon. Kung maaari ko pa nga pong idagdag, mga kapatid, hindi lang sa walang mapagpahingahan. Minsan hindi ka na nga makapagpahinga. At kapag tumugon ka ng oo sa tawag ng Panginoon, bawal po ang lingon ng lingon. Kaya nang babala niya sa 3 taong nasalubong niya at nagsabing susunod din daw sa Kanya, pero uuwi muna't magpaalam sa kanyang mga kasambahay. Tulad ni Propeta Eliseo, mga kapatid, na kinatay na ang ginagamit niyang hayo sa pag-aararo at pinanggatong ang mga pamato at mga araro nang sundan niya ang mga yapak ni Propeta Elias. Wala na pong balikan sa dati, mga kapatid. Wala na pong balikan sa dati. Wala na pong paghihinayang para sa dati. Wala na pong pagnonostalgia sa dati kapag nagsimula ka ng sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaradikal, napakabigat, at opo, maaring nakasisindak din. Tunay nga po, hindi makasusunod ang sinuman sa Panginoon ang hindi nagdarasal at nangingilatis. Kailangang lumuhod.
kailangang mag-isip. Siguro ito rin po ang dahilan ng marami kung bakit madalas ang sagot nila sa Panginoon ay, wait lang. Wait lang. Tika muna po, Lord. No, tika muna. Pero dapat tayong maging makatotohanan na ang wait lang na ito ay hindi alibay lamang para sa pagtangging tumugon sa tawag ng Panginoon. Si Jesus ay walang hanggan, pero tayo po ay may hangganan. Kaya ang tika muna o wait lang natin ay dapat ng may ngayon na, imbis wait lang. No? Wait lang, ngayon na ang ating tugon. Mga kapatid, ang kaligtasan natin ay hindi po wait lang. Ngayon na ay ligtas tayo. Ngayon na ang kaligtasan, mga kapatid. Baka mahuli tayo. No? Hindi tayo makasama na maligtas ang ating mga buhay espiritu. Dapat ngayon na ang tugon natin, mga kapatid. Tanggapin mo si Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas at sumunod ka sa Kanya sa pamagitan ng iyong mga gawa. Kaya mga kapatid, huwag tayong patumpik-tumpik. Sumunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, baka ngayon na nga po dapat tumugon sa ating Panginoon. Baka po ngayon na ng iyong tika muna, Lord. No? Ngayon na. O baka naman po tumanda ka na, saka wait mo lang sa hamon ng Panginoon. Ano po ba sa tingin niyo, mga kapatid? Oops! May narinig po akong sumagot. Ang sabi niya, wait lang. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang wait lang, Panginoon, ay hindi dapat namin iyon ang tugon sa mga hamon na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Dapat ang tugon namin, Panginoon, ay ngayon na. Dahil ang aming kaligtasan ay ngayon na, Panginoon. Kasi hindi po dapat kami magwe-wait lang. Dahil kapag kami nahuli sa aming kaligtasan, Panginoong Diyos, ikaw po ang nakakaalam. Kaya sa iyo namin ipinagkatiwala, Panginoon, ang lahat ng ito. Ang aming buhay. Dahil ikaw ang Diyos na aming sinasamba at pinupuri. Ikaw ang aming Diyos na siyang nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na patuloy na nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita. Tulungan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay kasama ng kanilang buong sambahayan. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.